Magandang araw sir. Ako ay narito upang talakayin ang dalawang mahahalagang paraan ng pagkulikta ng biological evidence na karaniwang ginagamit sa investigasyon ng krimen. Ang biological evidence ay tumutukoy sa mga ebidensyang nagmumula sa katawan ng tao o hayop, tulad ng dugo, laway, buhok, similya, at iba pang body fluids. Napakahalaga nito dahil maaari itong magamit sa DNA analysis na nakatutulong sa pagtukoy ng suspek o biktima. Sa video na ito, tatalakayin ko ang mga sumusunod na paraan. Number 1, pagkulikta ng dugo, blood evidence collection. Pagkulikta ng laway o saliva evidence. Unang paraan, pagkulikta ng dugo. Ang dugo ay isa sa pinakakaraniwan at pinakamahalagang biological evidence sa isang crime scene. Maaari itong matagpuan sa sahig, dingding, damit, armas o katawan ng biktima at suspek. Paraan ng pagkulikta, liquid blood, basang dugo. Kinukulikta gamit ang malinis at sterile na dropper o syringe. Inilalagay ito sa tamang lalagayan tulad ng test tube. Kedua, dry blood, tuyong dugo. Kinukuha gamit ang sterile cotton swab na bahagyang binabasa ng distilled water. Dahan-dahang pinapahid sa bahid ng dugo. Katulo, blood stain. Kung ang dugo ay nasa damit o bagay, maaaring kunin ang buong bagay at ilagay sa paper bag. Mahalagang dapat huwag gumamit ng plastic bag dahil maaaring mabulok ang ebidensya. Dapat naka-label ng maayos ang bawat sampol. Gumamit ng gloves upang maiwasan ang kontaminasyon. Ang dugo ay napakahalaga dahil maaari itong magbigay ng impormasyon tulad ng blood type at DNA profile. Ikalawang paraan ng pagkulikta ng laway. Ang laway o saliva ay isa ring mahalagang biological evidence. Karaniwan itong nakikita sa sigarilyo, baso, kutsara, buti, envelope o katawan ng biktima. Paraan ng pagkulikta. Swabbing method. Ginagamit ng sterile cotton swab. Pinapahid ang isbulyo. Og maura to sir, daghang salamat.